iginagawa sa templo na kung ikaw ay nagkasala, magdadala ka ng hayop doon at ibibigay mo yun doon sa saserdote at yung saserdote naman ay ihahandog yan doon para sa iyo. Yung tawag nila din ay scapegoat. Ano? yung kambing ang papatayin, sa halip na ikaw, dugo ng kambing ang iwiwisik sa altar para maibsan ang galit ng Diyos. Ano po ba ninyo na binanggit yan din yan ng sumulat ng Hebrew, na yun daw mga saserdote nung araw, taon-taon nag-aanay para sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng iba. Taon-taon. Once a year, magdadala ka ng hayop doon para ihatid para sa iyo. Pero ang Panginoong Kristo ay hinatid niya na kanyang buhay para sa lahat. Isa lahat. So nawalan na ng kabuluhan yun. Pero yung isang bahagi ng kautusan, yung pong Talmud, yun po yung Jewish moral and social law. Hindi ko naging obsolete yan. Bakit? Yung pong Talmud na ito, Jewish moral and social law, kasama po yung Ten Commandments yan. Amen? Kung obsolete na itong Talmud o Jewish moral and social law, ano ang highlight ng Ten Commandments? Huwag kang papatay. Kung obsolete na yan, di pwede na tayong pumatay ngayon. Hindi na kasalanan. Huwag kang mga marunya. Kung obsolete na yan, pwede na tayong mga marunya ngayon. Wala na. Pinawalang visa na. Pwede na. Kaya nga ako maraming nakikita mo ng mga tagapagtulong ng ganitong paturuan ng mga chicks. Alam mo tayo eh.